O mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Magandang hapon Luzon, Visayas, Mindanao. Thank God it's Friday. Oy, last day. Last Friday, last day, sweldo day. Last working day, Ninang Ateya. Ano po, Ninong? Magandang hapon, mahabian. Ako po si Delio Macalma. Ako naman, Thea Petro Carpuz. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Biyernes, 29 ng buwan ng Disyembre. Katiting na rollback sa diesel at taas presyo ng gasolina namumuro sa next year. Pambungad lakay. Mga pasaherong sasalubong ng bagong taon sa mga probinsya, dagsana sa mga bus terminal. Nako, eto malungkot mga kuya mga ateng. Malacanang walang plano ideklarang special non-working holiday ang January 2. Ba yan? Nakakabitin naman lakang. Pamasko man lang sana ng Pangulong Marcos, di pa itinodo. Hindi pa sinagad PUV modernization program tuloy kahit na maraming tsuper ang kontra ayon sa LTFRB. Lagot kay Manang Aimee. Ayan. Gustong kumita dyan. Tourist scam at bentahan online ng mga paputok. Bantay sarado ng Philippine National Police. Nako, lakay, mga naputukan ilang araw bago ang pagsalubong sa bagong taon, pumalo na sa 96 ayon sa Department of Health. Aabot pa rin 100 yan. Naku, wag naman. Samantala, magpinsan at isang may sakit na kamag-anak namatay sa sunog sa Singalong, Maynila kagabi. Pulis na nasangkot sa aksidente sa EDSA Busway, sinibak sa pwesto. Lalaking sakay naman ng SUV Sport Utility Vehicle muntik ng managasa at manuhol pa ng traffic enforcer. Jumingkil pa sa EDSA Busway. Ano? Bartek? Ayun, inaresto. Higit 43 milyong pisong loto jackpot nasa pool ng isang solong mananayala. Kaswerte hindi naman tayo to. Yan. Oh. Sana marami. Sa detalye natin mga balita, namumurong sumalubong ang rollback sa produktong petrol sa unang linggo ng 2024. Batay sa pagtaya ng Department of Energy, limpak-limpak na rollback mga kuya, ha? Mga drivers. 10 centavos hanggang 35 centavos ang rollback sa diesel, habang piso naman hanggang 110 sa kerosene. Posible namang walang paggalaw o magkaroon ng increase kada litro ng gasolina. Wala. Ang pagtay sa oil price ngayong araw ay base sa 4-day trading price sa world market.
Samantala, dagsana ang mga biyahero sa mga bus terminal ngayong long weekend para sa pagsalubong ng bagong taon. Ayon kay Colly Calbasa, Parañaque Integrated Terminal Exchange Corporate Affairs Officer, inaasahan nila ang mahigit 150,000 pasahero ngayong araw. Umabot na sa 20,000 pasahero ang naitala ng PITX kaninang alas 8 ng umaga para bumiyahe pa Bicol. Dagdag ni Calbasa, fully booked na rin ang mga biyaheng papunta ng Cagayan de Oro, Daet sa Camarines Norte at Sorsogon. Samantala, malungkot na balita para sa mga umaasang mahaba ang kanilang bakasyon. Hindi idideklara ng Malacanang na special non-working holiday ang Enero 2. Ito ang inanunsyo ng Presidential Communications Office PCO sa pamagitan ni Secretary Cheloy Garafil. Ayon kay Secretary Garafil, walang plano ang Malacanang. Ang Pangulong Marcos na ideklarang holiday ang January 2, isang araw matapos salubungin ang bagong taon New Year 2024. Sabi ni Garafil na hindi ito magiging katulad noong Pasko, kung saan idineklara ng Pangulong Marcos na special non-working holiday ang December 26. Samantala, tuloy na ang modernisasyon ng jeep para sa mas magandang serbisyo ng mga transport groups sa bansa. Ayon sa LTFRB, mananatili ang December 31 deadline para sa consolidation, pero bukas pa rin ang kanilang ahensya sa mga nais pang humabol makalipas ang naturang araw. Sinabi naman ni Attorney Zona Rosset Tamayo, Regional Director ng LTFRB, nasa 33% na o katumbas ng 13,000 transport ang nakipag-consolidate sa kanilang tanggapan, habang 60% naman sa ilang probinsya. Maaari namang makapasada pa ang walang consolidation na jeep sa mga rutang hindi pa umaabot sa 60% ang mga nakapag-consolidate na. Habang ang mga nakaabot na sa 60% ang mga nakatatanggap ng show cause order kapag nagpatuloy ng biyahe pagkalipas ng consolidation deadline. Samantala, nagsagawa ng magkakahiwalay na protesta ang grupo ng mga jeepney drivers na kasapi ng Piston at Manibela sa Monumento Caloocan at sa tapat ng tanggapan ng LTFRB sa Quezon City. Dahil pa rin sa napipintong deadline ng consolidation ng kanilang mga prangkisa sa December 31. Batay sa report ni Edwin Duque, nag-picket sa Monumento Circle ang mga jeepney drivers habang ibinalandra rin ng mga transport group ang kanilang mga jeepney sa tapat naman ng tanggapan ng LTFRB sa Quezon City. Dahil dito ay nagdulot ng matinding traffic sa lugar, kanina umaga na sinabayan pa ng protesta ng mga transportation groups at ang ganitong pulisiya ng LTFRB ay mariing kinukondina naman binabatikos ni Presidential Sister Senator Amy Marcos. Samantala, handa ang Department of Social Welfare and Development na umalalay sa mga tsuper ng jeep na posibleng maapektuhan ng PUV Modernization Program. Ayon kay DSWD Program Management Bureau Director Miramel Laksa, maaaring i-avail ng mga tsuper ang Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS. Paliwanag ni Laksa, maihahanay ang mga tsuper na nasa krisis na sitwasyon pero sasailalim pa sa assessment ng social workers. Sabi pa ng DSWD official, ito ay one-time assistance na maaaring ibigay sa pamamagitan ng pagkain at cash aid. Masa malakas daw, misis, ang benta ng lechon baboy nung nakalipas na taon kumpara ngayong holiday season ngayong 2023. Ayon sa management ng Lydia sa Lechon sa may Baclaran na Parañaque, mas mabenta pa ang lechon noong kasagsagan ng pandemic dahil marami ang nagpapadeliver. Bakit kaya, ha? Ang nakita nilang pangunahing rason nito ay mas gusto umano ng kanilang mga customer ngayon ang cash, cold cash, yan, kesa ipambili pa ito ng lechon baboy.
Bukod dito ay mas gustoan niya ng publiko na ipambili na lamang ng ibang bagay at pagkain katulad ng bigas imbes na lechon. Dati nga lakay, di ba, parang may mga lechong baka na buo pa sa mga handaan. Naabutan ko yun kasi one baka, free baboy, parang ganyan. Meron pa rin naman lechong baka, meron pa lechong kambing eh. Ayan. Oo, pero parang hindi na siya common sa handaan ngayon. Ganun Hinahanap-hanap. Makaramanak. Samantala, posibleng bumilis, bagaman maaari ding bumagal ang inflation rate para sa buwan ng Disyembre. Sa pagtaya ng Bangko Sentral ng Pilipinas, posibleng maglaro sa pagitan ng 3.6% hanggang 4.4%. Ayon sa BSP, mahal na presyo ng bigas at karne ang nakikitang pangunahing dahilan ng pagsipa ng presyo ng mga bilihin ngayong Disyembre. Pero makatutulong naman sa pagbagal ng inflation ang mababang presyo ng agri-products tulad ng gulay, prutas, isda, maging ang kuryente at produktong petrolyo. Noong Nobyembre na itala ng Philippine Statistics Authority sa mabagal na 4.1% ang inflation rate sa bansa, ang pinakamabagal na datos sa loob ng 20 buwan. Samantala, iniulat naman ng board investment na naitala nila ang pinakamataas na approve investments ngayong taon. Ayon naman kay Trade Undersecretary Seferino Rodolfo, Vice Chairman at Managing Head ng Board of Investment, umabot ng 1.16 trillion pesos ang investment ngayong taon. Narito si Yusek Rodolfo. Balikan ko itong 2023, itong Yes, patapos na 2023. Sa Board of Investment, Sir Geo, ang total approved investments ho natin, ito nag-register na ho talaga ito sa atin, ay 1.16 trillion pesos. Wow. Ito ho ang pinakamataas na investment approval ho ng BOI in our 56-year history. At sinabi pa ni Yusek Rodolfo na ngayon lang ulit nagkaroon ng mataas na datos ng investment mula noong 2019. Kaya masabing nakabawi na ang bansa sa aspeto ito mula sa latay ng COVID-19 pandemic. Ipiniliwanag pa ni Rodolfo na malaki ang naitulong ng sektor ng renewable energy, maging ang IT at data centers sa pagtaas ng halaga ng investment sa Pilipinas. Samantala, halos 100 na ang nasugatan dahil sa paputok. Batay sa huling record ng Department of Health, 96 na fireworks-related injuries ang naitala nationwide. Pinakabago sa nadagdag sa listahan ang 8 biktima na nai-report sa Department of Health sa nakalipas na 24 oras. 33 sa mga naputukan ay mula sa Metro Manila, pangalawa sa Central Luzon at Ilocos Region na may tig 12 kaso. Ayon sa DOH, 57 sa fireworks-related injuries ay nadali ng Boga, 5-Star, Piccolo, Plapla, gayon din ng whistle bombs, luces at quitis. Yan! The best yan, lakay na paingay. Torotot na lang tayo, huwag ng paputok. Torotot na kinamay. Miss Kay, handjam. Hadjam! Babalikan natin ang pang detalye ng ating mga balita. Na kuya, mga ateng, ingat-ingat po tayo ha. Abay, may sunog pa rin nangyayari ha. At yung sunog na nangyari sa may Singalong, Manila, naku, 3 ang namatay. Samantala, ayan, yun din mga motorista natin mainit ang ulo ha. Ayan, chill-chill lang. Makalma lamang po mga kuya, ha? Ice coffee lang katapat nga na kayo. Yung lalaking sakay ng SUV, ha? Driver na muntik pang managasa, ha? At jumingel pa sa EDSA busway. Kaya po, amin-aminin. Siguro lasing ito, Lasing ha? yan. Ayan, lasing ka ba kuya? Ayun, mag-New Year ka sa kulungan. Ay. Inaresto mga kuya, ha? Samantala,
kaswerte naman ng nanalo ng loto, ha? Aba, yung pong 43 million pesos na jackpot prize sa loto. Wow, tinamaan. Tinamaan na isang solong mananaya. Sino kaya siya, ha? Gusto kong maging ninong yan. Mano po. Babalikan po natin ang detalye na babalitan yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. Oras Ninong Cesar Lee, Ninang Hermana Rosie Sarangaya, Ninang Doktora Isa Suntay at Evelyn Laureta. Alas 4:24. Oras sa ganap na alas 4:29. Ay, para sa mga mag-uwian sa probinsya, ha? Abay, nasa ating linya ang corporate officer ng Corporate Affairs Officer ng PITX. Si Colin Calbasa. Alamin nga natin kung dagsaan ba ang mga pasahero dyan sa PITX. Hanggang kailan ang biyahe dyan? Oo nga, lakay. Tuloy-tuloy ba? January 31 midnight ba? May bibiyahe pa? January 31, December 31 lakay. Ay, December 31 ba yan? Oo nga. Anong feeling kaya nun? January 1 ng 12:01 ba? Puno pa? Midnight. May biyahe pa. Miss Colin Calbasa, good afternoon. Happy New Year. Good afternoon po, Sir Henry, Miss Karen. Ay. Deo Macalma and Thea Pecho Corpus po. Sorry Deo Macalma po. Ayan. Sir Deo po. Okay lang po. Ay, Miss Colin. Parang Haponesa ka ba? Nakita Oo nga, litrato parang mo. bagets lang. Parang yung mga mga cartoon characters ng mga ano? Oo. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Sinita lang po. Sinita ka ba? Ayan, mamamasok tayo kay Ninang Colin lakay. Sinita pala, di kantahan natin siya ng ganito. Anyway, Colin, ayan, dapat to nag-artista ito ha? Oo nga, laki man nakausap natin lately, ang gaganda. Thank you. Ang SOP yata ngayon sa mga kinukuha ang spokesperson, kailangan pang beauty queen. Yan, with pleasing personality talaga laki. Anyway, Colin, sa ngayon, ganitong oras, kumusta ang PITX? Dagsaan ba ang mga pasahero? Actually, sir, mas kakunti na ngayon yung mga pasahero natin. Pero although nasa 85,000 na po as of 4 p.m. yung dumagsa sa ating terminal. Pero marami-rami pa rin po yun compared sa ating regular na 100,000 sa daily average natin. Wow. Usually po ngayon, ang nag-aabang na po sa ating terminal ang mga nag-book na po papuntang Bicol at the same time mga biyaheng Visayas, Mindanao. So, ando na po sila, nag-aantay na kanilang biyahe. Umaabot pala ng 100,000 passengers a day? Grabe, lakay. Ito na po talaga yung peak natin o may hihigit pa po? Yung pinaka-peak po natin nangyari noong December 23, which is 204,000 po, no? Wow. Highest ever po natin yan sa PITX history. Ayan, Miss Corinne, ang biyahe ba sa PITX hanggang sa lubong ng New Year, December 31 midnight, may bibiyahe pa o wala na? In-expect natin, sir, meron pa rin ba biyahe by tomorrow, no? Pero 31 lesser na po compared dun sa usual natin na na-experience this week. Although meron pa rin naman tayong mga biyahe, hindi naman po mawawala yung biyahe sa PITX kahit po holiday. Akala ko magsasara na Close mo muna tayo. Magbutukan muna. Di ba tayo nagsasara? Ganun ba? Akala ko magsasara ang PITX pagsapit na ng palit ng taon. Palit ng taon, pagsapit ng New Year. So tuloy-tuloy pa lahat. 24/7 talaga. Okay, so
Anong may papayo natin sa ating mga kababayan? Sa bagay, kamo maluwag na ngayon, ha? Bakit? Naubos na may mga nag-uwian yung nung Pasko? Hindi na bumalik. Oo. Baka nga po, no, pero na-staggered na po siya within this week. Marami rin po nag-uwian nung within 27 hanggang kahapon po. Ayun. So, tayo po sa ating mga pasahero, no, if ever po hahabol tayo before medianoche, mag-walk-in na lang po tayo sa terminal if ever wala pa tayong tickets. At the same time, gahanap po natin para less hassle po, and then travel light para lang din tayo hindi ma-extra charge sa mga bus companies natin dahil sa bagahe. Ganun na pala. Speaking of Colleen, yes po. parang aeroplano na pala ang mga bus ngayon. May extra charge na for baggage. May cargo services naman po kami sa terminal. Kung gusto nilang magdala ng marami. At the same time, speaking of bagahe po, no, bawal po sana, wag na po tayo magdala ng mga sharp objects and flammable items. Lalo-lalo na paputok ngayon. Alam ko po excited tayo sa New Year, pero doon na lang po tayo sa mga probinsya natin bumili para lang po sa safety ninyo at saka ng mga kapapasahero. Ayun. Teka muna. Alam mo, lahat ng mga taga Manila na uwi ng probinsya, parang hindi nanggaling ng Manila kung hindi walang pasalubong na lata ng biskit. Ayan. Oo, loko. Meron ba Marami Tsaka po. hamon, tsaka cheese, di ba? Meron ba extra charge yung pagka mag-uwi ako na isang lata ng biskit na? Sana wala. Uupaan ko naman doon sa bus. Ayan. Kakalungin ko na lang. Ay, wala naman pong gano'n na naupo sa biscuit sa bus. Wala ba? Hindi ba pwedeng Wala po ba? hindi na pwede yung Bawal umupo po. sa estribo? Ay, oo, yung sa gitna, no? Lakay, Oo. lakaran. Wala nang ganun. Wala nang ganon. Wala na pong gano'n. Opo. Okay. Okay, so panawagan mo Miss Colleen sa ating mga pasahero, ha? Ayan na. So pwedeng pumunta ng kahit walang Booking pa. Booking o walang ticket. Yes po. Yes po. Pwede po sila mag-book dun po mismo sa terminal. Pwede nandun na bumili. Dahil maluwag Opo, na. pwede. Okay. Okay, Miss Colleen, maraming salamat at Happy New Year. Happy New Year po! Miss Colleen Calbasa, ang PITX Corporate Affairs Officer. Samantala, report mula sa Malacanang, ang Malacanang. Talaga bang hindi na makumbinsa ang Pangulong Marcos Mislet, ha? Talagang ipinagdamot na niya maging holiday ang January 2. Oo nga, pa-extend naman dyan, no? Parang may mga amats pala kayong mga papasok. Like, senglot-senglot pa yan. Palagay ko maraming absent sa January 2. Palagay ko rin lakay. At kung mapapasok ay hindi productive. Matamlay dahil Lalamya-lamya. may mga hangover yan. Totoo. Malacanang hinimok naman ang publiko na manood na lamang ng mga fireworks display. Kaso Mislet, hindi pa yata na-implement yung mga mungkahin na bawat LGU. Dapat may fireworks display, ha? Arrest number 14, Let Narciso, please come in. Mislet. Lakay ni Seiya 3 araw bago ang bagong taon, nagpaalala ang Malacanang sa publiko sa panganib ng paggamit ng mga paputok. Ito'y kasunod ng ulat ng Department of Health na may 8 bagong kaso ng mga nadisgrasya dahil sa paputok simula kahapon ng umaga hanggang kaninang umaga. Ibinahagi ng Presidential Communications Office ang fireworks-related injury report ng DOH kung saan kabilang sa pinakahuling mga kasong ito ay ang unang kaso ngayong taon ng pagkabingi dahil sa paputok. Isang 23 anyos na babae sa Central Luzon ang nawala ng pandinig matapos ma-expose sa quitis. Kaugnay nito'y tinayuhan ng palasyo ang publiko na manood na lamang ng fireworks display sa ligtas na distansya. Mainam rin daw na gumamit ng mga proteksyon sa tenga tulad ng earplugs o earmuffs. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZ, yes, Atay? Talagang wala nang tawad. Talagang Hindi na mahihilot? hindi na makumbinsa ang Pangulo na i-declare na holiday ang January 2. Dami nagme-message, Miss Let. Sabi ko naman sa'yo, Lakay, wag na tayo umasa. Ayan, para hindi tayo masaktan. Ayun. Kasi nga ay nagkaroon na ng special na working day noong December 26.
Ganun ba yun? Oh. Wala lakay eh. Okay. Pwede namang humabol, tingnan natin. Baka maiba pa. Malungkot. Pero nagsalita na si Secretary Chaloy na hindi gagawing holiday ang January. Yes, lakay. Okay, sige. Di sad. Malungkot talaga si lakay. Di sad. Di pa naman ako sana papasok ng January. Yun na nga, lakay, nakahilera na yung mga inumin eh. Pumapasok si lakay. Nakahilera kasi yung mga bote, Miss Let. Tsaka yung mga hamon, nakakainin. Saan na mag-New Year ang first family, Miss Let? Oo, wala pang binabanggit lakay ang Malacanang. Oo. Parang marami inaanak din, nagtatago sa mga inaanak. Alam ata na pipila ko, lakay. Ayaw sabihin kung saan sila pupuntahan. Baka naman tapos lang pilahan lakay nung December 25. Kasi nasa palasyo lang sila. Abay, marami pang hindi nakapila. Oo, pwede mo part 2. Kami nga, di pa nakapila. Nag-giveaway tayo, lakay eh. Akala naman natin pwede pa tayo humabol. Anyway, kumusta ang Malacanang? Tahimik ba ang Malacanang ngayon, Miss Let? Tahimik lakay, holiday mode pa. Baka sa January 2. Naku. Oo nga pala, ang bukas lakay ay Rizal Day may schedule si Presidente. Oo nga pala, Rizal Day. Ayan, naku. Pinaalala mo, tawagan ko yung mga Freemasons. Ayan, mga kuyang namin, ha? Abay, mga brethren, mga Deputy District Grandmasters, DDGM. Abay, may order ang ating most worshipful Grandmaster Don Ramas Oypiching. Ayan ay dumalo po sa wreath laying ceremony kay Kuyang Dr. JR. Ayan. Jose Rizal dyan sa Luneta. Ayan. Saan dyan kayo lakay bukas? Lahat ng mga offices ng mga Freemasons dahil Freemason ang dating ang ating national hero. Si JR. Ayan. May participation din ang mga Freemasons sa pagka Rizal Day. Ayan. So, pupunta pala ang Pangulong Marcos kay JR bukas. Oo, lakay. Maaga ang schedule ni Presidente bukas. Actually, nakalagay doon sa media advisory na inilabas ng palasyo ay 6:50 a.m. Wow, 6:50. Ayan. Okay, maraming salamat. 6:50? Doon natin abangan, lakay. 6:50 a.m. daw eh. Ayan, ba't tayo makalapit? Nandiyan na tayo ng 6:30, lakay. Di tayo makalapit. Mahigpit ang mga PSG. Maraming salamat, Miss Let. Balik sa inyo, lakay at Miss Thea. Samantala, Metro Manila Council nagkasundong maglagay ng community fireworks zone kada LGU ayon kay Mayor Zamora. Ang detalye hatid sa atin ni RH52, Edniel Parrosa. Edniel. Lakay at Miss Thea, hindi dapat ilagay sa mga kalye o malapit sa mga residential area ang mga designated fireworks zone sa Metro Manila. Yan ang paalala ni Mayor Francis Zamora ng San Juan City. Siya rin pinuno ng Metro Manila Council matapos imuki ng MMDA ang mga lokal na pamahalaan na magtalaga ng mga lugar kung saan lamang maaring gumamit ng legal na pailaw sa pagsalubong sa bagong taon. Sa panayam ng DZRH2, sinabi ni Zamora na bahala na ang mga NCR-LGU sa pagpapatupad ng mga ordinansa na hindi naman dapat o required na pare-pareho, basta tiyakin lamang ng mga ito na pasok ito sa polisiya ng MMC na lahat ay maglalagay ng community fireworks display areas. Paliwanag ng MMC Chief, bentahin ang pagkakaroon ng designated fireworks zone na minamandohan ng LGU ang pagkakaroon ng police, emergency responders at control sa mga operator ng pailaw. Pakinggan natin si Mayor Zamora. Kapag LGU mismo kasi ang host ng fireworks display, kaya natin siguraduhin na merong bombero, meron tayong emergency responders, meron tayong police, at professional ang mga fireworks display operators. At ito ay makakatulong upang magiligtas na po ang ating celebration. Kaya sa San Juan City, halimbawa ng alkalde, tradisyon nang ilagay sa pinaglabanan shrine ng community fireworks display at countdown na mapapanood sa mismong pagpapalit ng taon. Ayon sa alkalde, bawal ang ground fireworks o yung mga paputok gaya ng Piccolo, Lapla at 5-star na delikado sa mga mamamasyal sa parke. Pakinggan natin siya. Yung lugar kung saan magmumula yung mga fireworks natin ay within a safe distance around 500 meters away from the crowd. At puro aerial fireworks lang po tayo. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.
Maraming salamat, Edniel. Samantala mga programa para matamo ang pagiging rice sufficient ng Pilipinas. Nakapalubda sa 2024 national budget ba? Abangan natin ito, ha? Yan. Baka pwede na maging 20 pesos ang kada kilo ng bigas. Kahit 25 o 30, pwede na. Aris number 12 man ang Milky Regional. Please come in, Milky. Lakay at Teya, sa nalagdaang 2024 national budget, pinaglaanan ng gobyerno ng dagdag na pondo ang mga programa sa pagsasaayos ng irigasyon sa bansa. Ayon kay Ako Bicol Party List Representative Elizalde Cole, Chairman ng House Committee on Appropriations, layunan ng Kongresong makayanan ng Pilipinas na maging rice sufficient sa mga darating na taon. Sabi ni Cole, pangunahin sa pinaglaanan ng pondo ay ang pagsasaayos ng irigasyon sa bansa at sapat na budget sa pagtatayo ng mga dagdag na dam. Paliwanag ni Cole, sa pamagitan nito, mapapaganda ang ani ng mga magsasaka at di magtatagal, baka naman daw makapag-export na rin tayo ng bigas sa loob ng 2 hanggang 3 taon. Aminado si Ko na sa kabila ng mga programa ng gobyerno, malaking balakid ang mga natural calamities sa bansa, lalo lang El Nino. Samantala sa napagtibay na 2024 national budget, umaabot sa 40 hanggang 60 billion pesos ang inilang pondo para sa irigasyon sa ilalim ng 2024 national budget. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Milky Regional. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Samantala, NTF-ELCAC dapat palakasin upang mas maraming rebelde ang mahikayat na sumuko ayon kay Senator Bongo. Idetali mo RH28 Raymond Dadpaas. Raymond. Narapat lang na palakasin ang operasyon ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC upang mainggan yung mga barangay na paigtingin ang kanilang panawagan sa mga rebelde na magbalik loob sa gobyerno. Ito ang paniniwala ni Senator Christopher Bongo sa tingin na dapat ang barangay ang kanilang pagsisikap na kumbinsihin itong mga rebelde na mas masarap ang buhay sa mga bayan sa halip na sila ay nagtatago sa bundok. Ayon kay Go, malaking bahagi ng ikatatagumpay ng kampanya laban sa mga rebelde ang programa ng NTF-ELCAC, lalong-lalo na kung makatulong para sa development ng mga barangay. Paniwala ng senador, panahon na upang tapusin ang nangyayaring labanan sa pagitan ng pwersa ng gobyerno at mga rebelde dahil kung may namamatay na mga rebelde o kaya mga sundalo, kay merong pamilyang Pilipino na nauulila sa ito ay na nangyayari sa ating bansa. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, PVRH, ito si Raymond Dadpaas, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipinas. Maraming salamat, Raymond Dadpaas. Sandali lamang, Federico Manalili. Ayan, may announcement lang mga brethren si Kuyang Attorney Byung Garing. Abay, ang mga brethren ay inimbitahan bukas sa unveiling ng Dr. Jose P. Rizal Monument. Bukas po yan, 2 p.m. sa Muntinlupa Masonic Lodge o Temple. Diyan sa Victoria Homes, Tunasan, Muntinlupa City. Ayan. Nag-imbita po si Kuyang Nobs, Attorney Byung Garing. Samantala, kilos protesta ng mga drivers laban sa PUV consolidation o franchise consolidation. Isinasagawa ngayon sa Menjola. Federico Manalili ng DCRH Operation Tulong, please come in. Federico. Rico J. Awanan. Babalikan natin si Federico Manalili mula sa Menjola. Samantala nakapagtala na ang Department of Health ng unang kaso ng nawala ng pandinig. Ayan, eto na ha, nabingi dahil sa pinagbabawal na paputok. Ayon sa DOH, ang 23 anyos na babae nakaranas ng pagkabingi matapos ang passive exposure sa quitis. Pati quitis pala, nakabingi. Naputok pala yung lakay? Di ba? Ganoon lang yun. Unless supot, hindi lumipad, pumutok agad, di ba? Paliwanag ng DOH, nasa 140 hanggang 150 decibels ang lakas ng tunog ng paputok kung ikukumpara sa 60 decibels na normal conversation.
lahat anya ng masa mataas sa 120 decibels ay posibleng magdulot ng pagkabingi. Kaya muling nagpaalala ang DOH sa publiko na gumamit ng hearing protection katulad ng earplugs. Ayan yung alaga mong aso, lagyan mo ng earplug, ha? O nga pala, sabi ni Dr. Joseph De Guzman na kanina na ma-interview natin, ha? Ay, lakay. Abay, ampaya sa mga may alagang hayop, aso o kaya pusa, abay, para hindi mabingi, hindi matakot, hindi magkaroon ng heart attack. Ay, oo. Nakaka-heart attack din Oo, pala yan. laki kasi sa aso. Ayan, magpatugtog daw po ng music sa loob ng bahay. Ayan, para ma-relax sila. At para hindi masyadong mabingi, ha? Ayan, hindi masyadong matakot. At sabi pa ng DOH, yung nga magsuot ng earplugs at kagad kumonsulta sa doktor kung nakaranas ng pananakit ng tenga. Samantala, pinaigting ng Department of Health ang kampanya para sa ligtas sa pagsalubong sa bagong taon. Ayon kay Anakalusugan Party List Representative Ray Reyes, kailangan ng mahigpit na pagbabantay at kampanya para sa kaligtasan ng publiko. Suportado anya ni Reyes ang paghihigpit sa implementasyon ng RA 7183 at EO 28 Series of 2017 patungkol sa regulasyon ng pagbebenta ng mga paputok. Sabi ni Reyes, mahalaga ang papel ng mga kapulisan at mga LGU sa pagmonitor at pagsugpo sa mga nagbebenta ng mga iligal at ipinagbabawal na paputok. Oy, magandang hapon sa mga nobles sa Amianan Shriners Club. Ayan, kumusta si Noble Paquito Ortega. Ayan. Oy, Kuyang Dado, andyan pala si Right Worshipful Ariel Kayanan. Balikan natin ang report mula kay Rico Manalili. Diyan sa Menjola, may rally ang mga jeepney drivers dyan. Anong grupo yan, Federico? Rico, please come in. Yes, Mayor, naging paralyzed nga itong kahabaan ng Espanya Boulevard, kung saan nga nagtipon-tipon yung mga transport group, particular nga yung Manibela at Piston. Alam mo, kasama rin ang mga grupong mga aktivista katulad ng Bayan Muna, Gabriela at Anak Bayan, kung saan nagsama-sama sila at talagang na-paralyze nga yung talagang walang galawan ang nangyari dito sa may kahabaan ng Espanya Boulevard. Tipon talagang napakatukod nga, nagdulot ng napakatukod ng daloy ng trapiko at dahil usap tabing sila din, naglalakad nga sila mula doon sa kahabaan sa may USP hanggang papasok na nga sila ngayon sa may area na ngayon sila ng Mindiola. Naging paralyzed na, kaya talagang pahirapan yung mga naging daloy ng trapiko, particular nga yung talagang kahit motor hindi makadaan dito sa lugar nga na nabanggit na area ng Espanya. At ngayon patuloy pa sila nagpo-programa dahil nga inihiling nila na itigil muna yung deadline na hanggang December 21 yung pagdano nga ng modernization jeep na sinatawag nila, dahil marami ang hinihiling na mawawalan ng trabaho tulad nilang mga driver na naghahanap buhay lamang daw sa kalsada. At sa ngayon patuloy pa rin sila dahil nandito pa rin tayo sa may area, hindi tayo nakadikit masyado dahil nga dala natin yung ating motor na wala tayong maparadahan. At uusad na lang tayo at malalaman natin kung ano pa ang kanilang hinaing nga sa dahil nagdudulot na kanilang hinaing dahil nga hanggang 31 lamang ang kanilang hawak na prangkisa dahil nga sa ating proyekto ng gobyerno na modernization sa consolidation, dahil nga ang sinasabi nila na mawawala sa kanila yung prangkisa at talagang ganyan na magiging sitwasyon. Pero ang naano nila na marami silang mga driver at mga operator na mawawalan ng hanap buhay kung mangyayari ngayon na mabawin sa kanila yung kanilang mga prangkisa. Una ang sitwasyon nga dito pa rin sa lungsod ng Maynila at patuloy pa rin sila nagpo-programa mismo dyan sa Mindiola. Wala pa rin sa kaunang radio sa Pilipinas, DCRH, Federico Manalili, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Rico Manalili. Babalikan po natin ang pang detalye ng ating mga balita.
Sino ba yung driver ng SUV na muntik na managasa at juminggel pa sa EDSA busway? Babalikan natin yan. Oras, Miss Thea. Kulang-kulang 7 minuto bago mag alas 5. Kira. Happy birthday! Happy birthday kay Ralph Leonard Rohel. Si Anching Cruz ng DZRH drama. Si Leonora Donato. Ronald Claudio ng radyo natin. Gerald Cabango ng Purchasing Department. Si Risty de la Peña. At Frederick Elefante. At si Joy Nilo Babor ng Yes the Best. Sino? Inaanak mo Lakay. Ha? Laika. Si Laika ba ito? New Year, December 31 siya. Ayan, happy birthday Laika Babor. At batin din natin nanonood sa Canada, Miss Thea. Si Mabini Bautista ng Winnipeg, Canada. Wow, lamig-lamig dyan. Ganda na pangalan, Mabini. Mabini na Bautista pa. Ayan. Binabati ni Cesar Bautista ng Angono Rizal. At happy birthday din kay Kuyang Jojo Makaspak ng NBI. At binabati natin si Kuyang Worshipful Master Christopher Rubio, Senior Warden Remelito de la Cruz, at Junior Warden Raul Christopher Cruel, at Charter Master Very Worshipful Silverio Garing. Ayan, sa kanilang gagawing unveiling sa monument ni Dr. Jose Rizal sa Muntinlupa City, Masonic Lands, number 414, bukas alas 2 ng hapon. Pinaalalahanan ng MMDA ang mga otorisadong sasakyan na gumagamit ng EDSA busway na maging maingat sa pagpasok sa eksklusibong bus lane. Kaso ito ng pagsalpok ng isang bus sa railing ng MRT3 Santolan southbound matapos umiwas sa sasakyan ng pulis. Nabigla daw pumasok sa busway. Ala, bakit naman ganun? Ayon sa MMDA, dapat mag-ingat pa rin sa pagmamaneho ang mga otorisadong sasakyan na pwedeng pumasok ng EDSA busway. At sumalpok ho. Ayan. At siguraduhin walang paparating na bus. Tanging on-duty na ambulansya, fire truck, sasakyan ng pulis, service vehicle sa tilang mataas opisyal ng pamahalaan ang pinapayagang dumaan sa eksklusibong lane. Pwede ba rito ang Congressman at Senador? Madi! Ba't hindi nabanggit dito? Ha? Wala na, Lakay. Pwede ba ang mga justices? Ekis na. Ekis na. Samantala, arestado ang isang lalaki na sakay ng isang SUV matapos itong pumasok sa EDSA busway kagabi. Nagtangka pang suhulan ng lalaki ang mga uniformed officers na humarang sa kanya. Nang hindi tanggapin ang suhol, muntikan pa nitong sagasaan ng mga otoridad. Bukod dito, bumaba ang driver at saka inihian ang EDSA busway, Lakay. Akala ko inihan yung traffic enforcer. Oo. Sa investigasyon, lumalabas na lashing at wala sa sarili ang lalaki na mahaharap naman sa patong-patong na kaso. Pero hindi pinangalanan. Bakit? Dapat pinapangalanan yung high profile ba to? Nangisbupay. Buti hindi nang tupra, Lakay. Di ba may mga ganyan pagka-lashing sila? Nangiihi, nandudura. Ayan. Sa kulungan siya magpasko ay mag-New Year. Samantala, eto na nga po mga misis, ingat-ingat po tayo, ha? Ingat sa sunog dahil namatay po ang 3 magkakamag-anak sa nangyaring sunog sa isang residential area sa Singalong, Malate, Maynila kagabi. Ayon sa Bureau of Fire Protection, namatay ang 2 babaeng magpinsan na isang 21 anyos at isang 8 taong gulang na nakita sa loob ng kanilang banyo sa ikalawang palapag ng bahay na magkayakap, Miss Thea. Talaga man nakakalungkot, ha? Hindi naman sila nasunog pero sila ay nasuffocate sa banyo. Ang isa pang namatay ay ang kaanak nilang bedridden na 47 years old na nasa unang palapag ng bahay na hindi na nailabas.
Sa report ni Boy Gonzales kanina, kaya daw hindi nakalabas yung mga biktima ng sunog. Nagsimula ang sunog malapit sa pintuan ng bahay kaya hindi na po sila nakalabas, mahabigan. Natrap na talaga sila. Kakalungkot, ha? Kaya ingat po tayo sa sunog, lalo po ngayong papasok ang bagong taon. Lakay, bukod sa online bentahan ng paputok, mahigpit na rin na binabantayan ng Philippine National Police ang tour scam sa pagsalubong ng bagong taon. Target ng tour scam, mga magbabakasyon o stay-in sa mga, ito yung mga staycation, Lakay, sa mga hotel resort para doon sa lubungin ng bagong taon. Ayon kay PNP ACG Cyber Response Unit Chief Colonel J. Guillermo, nagkalat ang mga nagpapakilalang ahente ng mga travel agency. Anya dapat maging mapanuri ang publiko sa mga transaksyon online. Kabilang sa modus ng mga ito ang bagsak presyo na tour package at airline bookings. Buti na lang tayo, Lakay. Nakarmot, hindi basta-basta nagre-release. Saka hindi mahilig sa biyahe. Sino ba ang nanalo ng loto? Pero in-inspeksyon ni PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. ang mga benta ng paputok at pailaw sa firecrackers sa capital of the Philippines, Bukawi, Bulacan. Kasamang nag-ikot ni General Acorda si Bulacan Governor Daniel Fernando, kung saan wala namang nakitang illegal na paputok na ibinebenta. Walang Goodbye Bin Laden. Goodbye Philippines. Walang Goodbye Philippines. Goodbye Hamas. Ayan. Ay, lakas niyan. Ang kay General Acorda, layo ng kanilang inspeksyon na masigurong dekalidad ang may binibentang paputok at sumusunod ang matindera sa patakaran. Sa ngayon ay umabot na ng 28,754 na illegal firecrackers ang nakumpiska ng PNP sa buong bansa na nagkakahalaga ng 244,130. Payat. Samantala, Lakay, isang mananaya ang hindi pinangalanan na nakadali ng 43.8 milyong pisong jackpot prize sa 642 Lotto Draw ng Philippine Charity Sweepstakes Office kagabi. Lumabas sa website ng PCSO na isa lang ang nakahula ng 6 na numbers o 6-number winning combination na 18, 34, 1, 11, 28 at 4. Binola din kagabi ang Super Lotto 649 na may jackpot prize na 20.1 million pesos, pero bigo ang mga mananaya na matsyempohan na lumabas na numero na 6, 19, 7, 40, 43, 25. Samantala, ngayong gabi ay nakataya ang mahigit sa 533 milyong pisong jackpot prize para sa Ultra Lotto 658 habang nasa 16 million pesos ang jackpot prize sa Mega Lotto 645. Taya na. Di sinabi ko nga taga saan? Wala, Lakay. Wala mo lang clue? Bira man. Low better pa naman. Hanapin pa naman sana natin, makibalato. Tempohan sana, Lakay. Hey! At yan na po, mabigyan ng kabunanteng palatuntunang break time. Ang aming huling news ngayong taon. Yes, Lakay. At Happy New Year. Ingat-ingat po tayo. At Happy New Year kay Kuya Jun Kiko ng Land Bank, Besa Zamora, at ganun din Kuya Jojo Makaspak, Dado Melegrito, at Most Merciful Roland Paulino, Grandmaster Jun Suan, Boy Gabion sa Jun Espino, at of course Most Merciful Congressman Johnny Pimentel. At batiin din natin yung si Most Merciful Grandmaster Boy Anyag ng Bulacan. Ninong ko ba yan, Lakay? Ninong mo yan. Ayaw nga pala. Mano po, Ninong? Di pa tayo nakapagmano kay Apo Little President. Oo nga. Si Apo Lucas Bersamin. Ay, Apo Lucas Bersamin, naragsang nga Pasko, Apo. Kaya naimbag nga barong tawan. Ayan. At yung ating idol, Sino, Lakay? Yung number 1 jigo na ng Supreme Court. Ayan. Oo.
Supreme Court. Yes, Sino yan? Justice Maidas Marquez is the name. Ayan. Mano po Ninong Maidas. At syempre, batiin din yung number 2 Gigulo. Ayan, ako. Si Supreme Court Associate Justice Sam Gaerlan. Ayan. Mano po Ninong ulit. Dami ko minamanuhan. At yan na po ang kabuuan natin palatuntunan ng break time. Ako po si Deo Macalma. Ako naman, Thea Petro Corpus. Ingat-ingat po, stay safe sa pagsalubong ng New Year. Sana po ay walang hindi kayo masunugan. Yes. At sana hindi po ay maputulan daliri o kaya tamaan ng paputok sa inyong mga mata. Ayan, ingat-ingat po tayo. Stay safe. Susunod na mga balansyadong balita. Chairman of the board. Oy, para sa mga inaanak ni Henry Uri, at dito lang daw po siya. Pila na po. Hanggang New Year, hindi aalis yan, di uwi yan. Ha? Oo, walang uwian to, kaya pila na. Dito yung maana ang ninunyong Henry Uri, ha? Daming pinamimigyan na aginaldo nito, ha? Napagalante mamigay sa mga inaanak. Parang ikaw, Lakay. At ninang ng bayan, Miss Kay Karen O. Yong. Bye-bye. Stay safe. Happy New Year! Happy New Year!